Dumarami na ang mga pauwing probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Para po sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano-ano mga biyahe na ang fully booked dyan? Angela, umaga pa lang makaba na ang pila sa mga ticket booth sa loob ng terminal. Nagkaubusan na rin ang ticket at fully book na ang mga biyahe papuntang Dait, Paracali at Panganiban sa Camarines Norte. Pati ang ilang biyahe papuntang Bicol Region, fully book na rin hanggang December 31. Ang ibang pasahero umaasa na lang na makasakay bilang chance passenger dahil pahirapan nang makakuha ng available na ticket. Sa kabila niyan, ay sinisigurado naman ng pamunuan ng terminal na handa ang mga bus companies na magdagdag ng biyahe para ma-accommodate ang mga dumadaming pasahero. Angela? Kung may mga fully booked na, Ivan, meron pang mga biyahe na marami pa bang mabibilang ticket? Tama ka dyan, Angela, no, na bukod nga sa mga bus na papuntang Bicol Region, ay marami pa namang mga ticket ng bus na mabibili, lalo na yung mga papuntang Laguna, Batangas at Quezon. Marami rin yung ticket na available, yung mga papuntang Norte naman at yung mga papuntang Mindoro. Pero sa kabila niyan, ay nagdagdag na rin ng mga extra trips yung ilang mga bus companies papuntang Bicol Region dahil nga ito talaga yung ruta na blockbuster talaga yung pila hanggang sa mga oras na ito, Angela. Kumusta naman, Ivan, yung traffic papunta sa PITX ngayon? Angela, sa mga orito, light to moderate yung traffic na na-monitor natin sa mga daanan, mga kalsada na papunta dito sa PITX. Kaninang umaga naman, nakita natin na medyo maluwag naman yung daloy ng trapiko. Pero paalala nga ng mga otoridad, lalo na ngayong Christmas rush, mas mainam na bantayan at iplanuhin ng maigi yung mga biyahe dahil bigla-bigla na lang nagkakaroon ng traffic jam dahil nga doon sa dami ng volume ng mga sasakyan na bumabiyahe ngayon sa Metro Manila. Angela? Kamusta naman yung seguridad dyan at sa mga habol? Ano yung mga dapat tandaan at ano yung mga pwede at bawal dalhin dyan sa terminal? Angela, paalala ng pamunuan ng terminal na pag dumating dito sila sa terminal, dumating sila ng maaga para hindi nga sila maiwan ng mga bus na kanilang sasakyan. No? Mahigpit din yung seguridad dito sa loob ng terminal at meron din mga assistance desk na nakakalat sa loob at labas ng terminal. Nagpaalala rin ang mga otoridad na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga matutulis na bagay, mga flammable materials. Kasama na dyan yung mga paputok dahil sa mga oras na to simula December 19 hanggang kahapon umabot na sa mahigit 250 na mga ipinagbabawal yung na-confiscate dito sa terminal. Angela? Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagsisimula na raw magkaubusan ng ticket sa Araneta Bus Terminal naman. Nagsimula na rin kasing dumami ang pasahero dyan. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Yes, Angela, unti-unti na nga nagkakaubusan yung ticket dito no sa May Cubao Bus Terminal at inaasahan natin na mamayang hapon ay mas dadami pa ang dagsa ng tao dito mismo sa area dahil nga mayroong ilan dito na nagsisimula na rin magantabay sakaling man lang na mas mapaaga nga yung magiging biyahe nila pauwi sa kanilang mga probinsya, Angela. Kamusta naman yung yung mga biyahe dyan, fully booked na ba? At paubos na rin ba yung mga tickets? Karamihan ng na-interview natin no, dito, Angela, mga gustong umuwi na ng Baguio. So nag-adjust din yung mismong terminal para nga madagdagan din yung trips papunta ng Baguio. So isa yun sa mga talagang blockbuster no, kung titingnan dito mismo sa area. Bukod pa dyan, nagkakaubusan na rin yung ticket sa papuntang Zambales, Olongapo, pati na rin Lingayen. At yun nga, inaasahan din kasi natin na dahil nga may mga chance passenger dito mismo no, sa area, inaasahan nila na sana nga daw ay mas makauwi sila ng maaga. At yun nga, dadagdagan pa siguro ito. Depende na lang din daw sa sitwasyon dahil ang ina-expect nila ngayong season no, ng holidays ay nasa around over 10,000 na pasahero yung pupunta dito mismo sa kanilang bus terminal, Angela. Amy, kumusta naman yung seguridad dyan? May mga inspection bang nangyayari? At of course, meron ba mga naitalang untoward incident? Angela, sa pagbibisita natin no, sa iba't ibang terminal nga dito sa Cubao, meron namang mga inspection na ginagawa sa mga gamit nila. Though yung mga maleta, of course, hindi na masyadong ini-inspect, pero sinisiguro at
palaging paalala ng mga otoridad dito no na wag nga daw magdala ng mga explosives na talagang ipinagbabawal talaga dito no. Meron din tayo dito nga ini-expect din no dahil last year kung ma-observe natin may mga nagdadala ng mga alaga nilang hayo pero so far wala pa tayong nakikita pero paalala na din ng mga authorities dyan no ay dapat nga daw ay malinis at naka-cage yung mga alaga nila. Bukod pa dyan, Angela, nag-iikot din dito at strictly monitoring din naman yung iba't ibang ahensya kabilang na nga yung Department of Transportation, Land Transportation Office, pati na rin yung Department of Interior and Local Government para nga maayos yung magiging sistema dito sa Cubao Bus Terminal. Amy, meron bang ulat ng canceled trips? Well, so far no sa ating pag-iikot din wala pa naman daw. Ang nagiging kaso nga lang may ilan na nade-delay dahil nga may mga trips na kailangan pa i-adjust. At syempre, ang nagiging interval din kasi dito, Angela, every 2 hours yung nagiging biyahe per province. So yun yung nagiging sistema na rin dito mismo no sa Cubao. So ang nagiging kaso lang dito talaga ay yung delay. Pero cancel trips so far wala pa naman tayong nakukuhang impormasyon tungkol dyan. Alright, paalala na lang sa mga kapatid natin habol para sa holiday season, Amy. Well, dahil nga Angela, no, inaasahan na mamayang hapon ay dadami na naman talaga yung tao dito mismo no, sa may Cubao. Inaasahan na din yung matinding trapiko sa may EDSA. So paalala ng mga otoridad dito no, sa may Cubao, syempre pumunta na ng mas maaga lalo na kung may mga ticket tayo na hapon daw yung nabook. So yun yung isa sa mga kailangan na sundin. At syempre, doble ingat na lang din daw. Dahil yung mga gamit, dahil sa dami ng mga gamit, syempre, kinakailangang ingatan. Kasi baka magkawalaan na nga rin daw. Dahil may nakuha na rin tayong kaso dito na meron nga daw nawawalang mga gamit. So, ayun, doble ingat na lang din daw, Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.